Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong mga bagong kaganapan at syempre mainit na balita ito patungkol po dito sa di umano'y mga text messages, mga chats ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Yusek Adrian Bersamin at patungkol po ito dito sa mga di umano'y mga pera na nagmula sa korupsyon. At well, bago natin umpisahan po yan, well, alam ko naman na yung mga content creator na kagaya ko, lalong-lalo na po at about politics ang aking topic ay madalas na sa shadow ban dito sa YouTube. So dahil siguro dun sa mga nagdi-dislike ng aking mga videos ay iniisip nila na ako ay isang oposisyon o nakasuporta siguro kay Sara Duterte, pero nililinaw ko po na ako po ay walang kulay. So kahit DDS, kahit Maka Marcoses o Dilawan o Pink, basta gumawa ng tama o mali, kinukomentuhan ko po ng patas. So, well, para na rin po ika nga mapanood tayo ng mas maraming mga amo natin. Hihingi na po ako ng konting pabor sa inyo. Baka naman po pwedeng paki-like yung aking mga videos, lalo-lalo na po ito. At kung hindi naman nakakabigat po sa inyo, ay paki-share na rin po at paki-subscribe na rin po. Libre naman po yan. Malaking bagay po sa akin yon at dito po sa aking mga videos at lalong-lalo na dito sa aking YouTube channel. So, back to topic tayo. So, malamang po, napanood nyo na rin itong balita na to na di umano ay may mga conversations, may mga chats o text messages, alin man doon, na lumabas o lalabas pa lamang at ito raw po ay patungkol sa mga conversations ni dating Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos na may kinalaman sa korupsyon na hindi pa naman masyadong kompleto yung detalye at may mangilan-ngilan mga politiko, sila Representative Erice, the usual oppositions na nagsasabi na nakita na raw nila yung mga conversations na yan at ipinakita ni Representative Leviste, pero wala yata sa bansa ngayon si Representative Leviste at siguro pagbalik niya rito ay lahat tayo malilinawan na patungkol nga po dito sa isiniwalat ni Leviste at sa pagkakaintindi ko ay mismong si Yusek Adrian Bersamin yata ang nagpresenta nitong mga conversations na to kay Representative Leviste. So again, puro allegedly pa lang po ito, di ho ba? Hanggat hindi po natin nakikita yung siguro yung kopya ng mga conversations na yan, hindi tayo makapagbibigay ng buong komento patungkol po dyan. At hindi rin po tayo syempre ang tamang tao para magsabi kung ito po ay totoo o hindi. Pero syempre, magtataka kayo kung bakit para saan pa itong paglalabas ng mga ganitong uri ng ebidensya. Well, ang naiisip ko lamang po dito, syempre una, para mas marami ang pagalit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil syempre hindi birong mga salapi o hindi birong mga halaga ang pinag-uusapan dito sa mga conversations na to. At kung hindi rin again ako nagkakamali, umaabot ng halos 8 bilyon yung pinag-uusapan ngayon at ito raw po ay inasikaso di umano ni Yusek
Adrian Bersamin, ni former Yusek Bersamin. Adrian Bersamin. Kasi dalawa yung Bersamin na nasa gabinete dati ni Pangulong Bongbong Marcos at pareho sila na ngayong wala na. At di umano itong si Yusek, former Yusek Adrian Bersamin ang nagpresenta ng mga conversations na to kay Representative Leviste at siguro isa na nga rin siguro sa mga rason kung bakit lumutang ito o pinalutang ito ni Yusek Bersamin ay iisipin natin baka naghuhugas kamay ito o gante, hindi ba? Dahil alam naman natin na hindi sila napangalagaan ni Pangulong Bongbong Marcos at inalis sila sa gabinete. At syempre, hindi pa rin sila libre dito sa mga nagaganap na investigasyon ng Ombudsman at ng DOJ patungkol nga po dito sa mga flood control projects na iniimbestigahan. So, actually, wala pang ligtas. Pero siguro ako iisipin ko lamang, mga amo, iisipin ko kung bakit talaga ginawa ni Yusek ito. Siguro baka naramdaman na rin, hindi ba? Naramdaman na rin ng mga Bersamin o ni Yusek Adrian Bersamin na masigasig pa rin ang mga tao, ang mga amo natin na talagang may mga matataas na opisyal ng ating gobyerno ang talagang makulong. At siguro baka naramdaman na, again, baka lang naramdaman ni Yusek Adrian Bersamin na isa siya sa mga maaaring maging sakripisyo. Hindi ho ba? Maging sakripisyo para mapahupa ang galit ng taong bayan. So, hindi rin masamang isipin yun. Hindi ho ba? Ang isang anggulo pa nito na naiisip ko, syempre, baka dumating na rin dun sa punto. Hindi ho ba na pwede rin siyang mag-over the backod dahil alam naman po natin na bumabagsak ang popularity rating o trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at halos umabot na sa saradong 30. Pero parang tumaas daw yata itong nakaraan, pero hindi ganun kalaki. So, below 40 pa rin yata kung hindi ako nagkakamali. So, napakababa ng trust rating ng Pangulo at syempre, paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo na ang politika is all about political survival. At syempre, bata pa tong si Yusek Adrian Bersamin at hindi naman natin masisi na mangarap pa ng mas matagal na oportunidad sa politika itong tao na to at hindi rin malayong isipin na maakusahan siya na mag-over the backod na again baka siguro kay VP Sara Duterte. So alam natin ang MO ng mga ganitong senaryo, hindi ho ba? Again, yun kumbaga teorya ko lamang. Susunod diyan, siyempre, ano ba ang magiging pakinabang ni Representative Leviste patungkol dito sa issue na to? Well, maliwanag pa sa sikat ng araw na binibira siya ngayon ng administrasyon dahil dito sa kanyang negosyong solar energy. Ewan ko lang kung tapos na po ngayon yun, pero parang hindi pa dahil iniimbestigahan pa rin yata si Representative Leviste patungkol nga po dito sa solar energy business niya. So, again, vague, very malabo pa yung mga detalye niyan. Pero syempre, sila yung nasa taas. So, alam nila kung anong maaaring mangyari sa kanila. Kaya siguro, malaking bagay ito para kay Representative Leviste na magkaroon siya ng ganitong uri ng ebidensya kung ito man ay totoo. Hindi ho ba? Dahil magagamit niyang leverage ito. Ano't ano man ang mangyari, maaaring gamitin niya to para maproteksyonan niya
ang sarili niya. Kung sakasakalit dumating ang oras na dumating sa korte itong problema na to, o at worst, ma-void o mabaliwala yung pinaghirapan niya. Biruin mo, 28 billion yata ang kinita niya nung ibenta niya itong kanyang negosyo na to sa Meralco. Abay, kung magkakaroon ng problema ito sa korte, sa batas, napakalaking pera po nun para mawala sa kanya. So, siguro ginagamit niya to na bargaining chip. Hindi ho ba? Hindi ko ilalabas to, proteksyonan mo ako dito sa problema ko na to. Parang gano'n na senaryo nakikita ko unang maaaring dahilan niya. Again, uulit-ulitin ko, teorya ko lamang po ito. Di ba? Pero kung ako ang nasa lugar ni Representative Ministro, gagawin ko rin. Di ba? Para maproteksyonan ko ang aking sarili at ang aking financial interest, ika nga. Pati na rin ang political interest ko. Speaking of political interest, alam naman po natin na ang kanyang ina ay si Senator Loren Legarda, at kamakailan lamang ay nagkaroon din ng kontrobersya ang Senado patungkol nga po dito sa liderato ng Senado, at na-involve ang pangalan ni Senador Loren Legarda as one of the few candidates na pwedeng pumalit kay Senator Tito Sotto dahil umugong yung kudeta na naman. So, palitan na liderato at maaaring kaya siguro ilalabas o inilabas dahil ipinakita na ni Representative Levisito sa ilan sa kanyang mga kaalyado Nagpapa-interview na sila sa mga mainstream media ngayon at sa social media na nakita na raw nila yung conversation na to. Maaaring ang isa sa mga dahilan kung bakit pinalulutang na itong ebidensya na to ay siguro baka isang ganti na rin ito, isang anyo, isang forma ng ganti, dahil parang siguro sa isip ni Representative Leviste ay parang nagoyo ang kanyang ina dahil supposedly magkakaroon ng kudeta at mapapalitan si Senador Tito Sotto, di ho ba? At ang papalit, di umano, ay si Senador Loren Legarda. Pero apparently, parang last 2 months na lang yata ng 2028 bago mag-eleksyon, pauupuin si Senador Loren Legarda bilang Senate President. So, in history, sa history ng Pilipinas, ngayon pa lamang po mangyayari yun kung sakasakali na isang babae ang mauupo bilang Senate President. So, kahit 1 buwan o 2 buwan yan, history pa rin yan. Pero syempre, alam naman po natin ang kapangyarihan ng isang Senate President. Malawak po yan, ma-impluwensya po yan. At siguro, sa pananaw ni Senador, ni Representative Leviste, ay parang naluko ang kanyang ina dahil syempre, alam naman natin na kapag magpapalit ng liderato ang Senado, ito po ay dumadaan sa isang proseso ng botohan na kung saan kailangan mas lamang yung papalit. So, kumbaga parang sila na ang magiging majority at yung pinalitan ang lalabas na parang minority. So, parang ang labas nito, pinangakuan si Senador Loren Legarda ng hindi natin alam kung ano, pero syempre kung ano yung nakikita natin sa mainstream media, yun lang ang pwede nating mai-interpret, di ho ba? So baka sa pananaw ni Representative Leviste, nagoyo yung nanay niya kasi siguro baka iniisip na nila ng kanyang pamilya, ng kanyang ina, ng kanyang sarili, ng kanilang pamilya na mauupo ng Senate President ng kanyang ina. Pero apparently siguro baka nagkaroon ng negosasyon
At parang ang lumalabas nito, naging biruan lang daw yun. Ayon na rin kay Senador Tito Soto. Hindi ba? Parang ano lang. Parang ika nga palabas lang. Yung pauupuin si Senador Loren Legarda, Senate President, siguro mga less than 2 months na lang bago ang 2028 election, para lang ika nga malagay sa history. So parang bula-bulahan lang. At siguro isang bagay na ikinasama din ng loob ni Representative Leviste yun. Kahit ako, sasama din ang loob ko. Dahil parang niluluko nyo lang yung nanay ko, hindi ba? Pauupuin yung Senate President, pero parang ano lang, parang display lang siya. Di ba? Para lang malagay sa history. Pero nakakatawa ho yun. Hindi ho ba? So baka minasama din ni Senador, ni Representative Leviste yun. So kaya lumalabas na tong ebidensya na to. Di ho ba? So maraming pwedeng maging factor kung bakit lumabas o lalabas itong ebidensya na to. At meron pang isa, hindi ho ba, alam naman natin na kamakailan lamang ay ibinasura na ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos at gumagana na po yung 1-year ban rule para masampahan uli ng panibagong impeachment case si Pangulong Bongbong Marcos. So ano ang magiging silbi nito? Basically, pinaka magiging common na katwiran ng administrasyon at siguro ng nakararaming mga kababayan natin is para siraan ang reputasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa akin, ano pa ba ang pwedeng sumira sa reputasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Totally wala na. Hindi ho ba? Sirang-sira na ang reputasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po magagalit. Yung mga loyalista, ibinabase ko lamang po ang aking komento ayon sa akin nakikita at naririnig. Una na po dyan, yung mga surveys na ginagawa ng mga independent companies, yung mga trust surveys na yan, di ho ba, yung mga popularity surveys na yan, napakababa ng numero ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, malaking bagay din po yun dahil kapag ka ganun kababa o ganun kasira na ang reputasyon ng isang Pangulo, lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos, isang anyo na rin ito ng paghahanda para sa 2028 national election na kung saan, alam naman po natin, kinakapos ang hininga ko sa lamig. Malamig po ngayon. Kaya nakita nyo, parang naka-jacket ako. So, kumbaga, isang anyo na rin ito na pagka bumaba ang tiwala o ang trust sa rating ng Pangulo, kasama na ang kanyang popularidad, ang Pangulo ay nagkakaroon o nag-i-endorso rin ng kandidato niya para sa 2028 o sa susunod na eleksyon. At kung sino man yung kanyang pipiliin, syempre, madidikit na rin po yung kung anuman yung kasiraan ng kasalukuyang Pangulo, mamanahin o madidikit din sa kanyang kandidato. So parang lumalabas dito, pinahihina na yung impluwensya ni Pangulong Bongbong Marcos sa masa. Di ho ba? Pwede rin magamit doon yun. Kasi kung hindi na ito magagamit sa kaso, ano ang silbi nito? Di ba? Legally, ano ang silbi nito? Gagamitin sa mga investigasyon, sa flood control projects, alam naman po natin na tinatrabaho na ng gabinete ng mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema na yan para hindi tuluyang madawit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos maging ni Representative Martin Romualdez. Bagamat dito sa mga ebidensyang ipinipresenta o ipipresenta ng mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos ay nababanggit na naman yung bahay sa Forbes Park ba yun?
kung saan ay naninirahan si Representative Martin Romualdez. So, ganyan karumi ang politika, mga amo. Ang isang katotohanan lamang na kailangan natin tanggapin, anuman ang lumabas dito sa investigasyon na to, isa lang ang sigurado, may nagnakaw, trilyon ang ninakaw, at tayo ang magbabayad. Yan po ang masakit na katotohanan na hindi mo na kinakailangan pa ng ebidensya. Dahil kung makikita po ninyo, tumataas na naman ang presyo ng bilihin. Pinagtatalunan na naman ngayon sa mga pagdinig na Senado ang pagtaas ng bigas. Nauungkat na naman yung mga pag-angkat natin ng bigas sa ibang bansa at ang presyo ngayon ng ating bigas na lokal dito sa atin ay tumataas. So lahat po yan ay haharapin natin ngayong taon na to at sa mga susunod pang taon. Di po ba? So, yan po ang realidad ng buhay natin ngayon. At kung hindi po natin mababago yan bilang mga mamamayan, wala pong mangyayari sa atin. So, dito ko muna po tatapusin ng video na to at sa susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.